Kaibigan, salamat sa Diyos sapagkat narito ka na naman upang kasama namin sa pag-aaral sa salita ng Panginoon Diyos. Dahil ang oras na ito ay magbibigay sa iyo ng malalim na kaalaman, tunay na kapayapaan at pag-asa ng buhay na walang hanggan. Kaya sikapin mo kaibigan na subaybayan ang programang ito upang lalo mo pang maunawaan ang layunin ng Diyos para sa iyong buhay. Ito po ang iyong lingkod, Pastor Ray Urbi, bilang facilitator sa ating pag-aaral sa oras na ito. Binabati ko ang lahat ng mga viewers natin mula sa Baisa, diyan sa South Caloocan, San Luis, then sa Pangpalay, Cabecera 7, Malbato, diyan din sa Mal Island, diyan din sa Sipak, sa Lipa, sa San Pablo, sa Buenlag, sa Kamalig, sa Gentris, Aguinaldo, Liang, sa Maykawayan. Ganon din dyan sa Malbar, sa Infanta, Calapan, sa Gubat, sa Cotabato, sa Bulacan, sa Bagong Sikat, dyan din sa Bohol, dyan din sa Balayan, Maulingon, Silang, Benguet, Alaminos, Tandangsora, Liang, Malig, Santiago, San Fernando, sa Japan, dyan din sa Europe, sa South France, at sa buong Luzon, Visayas, Mindanao, at din sa mga hindi ko pa nabanggit. Purihin ang Panginoon Diyos sapagkat may mga masisibag na nagsusulat dyan sa YouTube section natin at nagbibigay ng komento at nagbabahagi sa iba ang programang ito. Dito natin nalalaman kung saan nakakarating ang programang ito, kaibigan. Kaya ganoon din sa lahat ng mga sumusubaybay na ating mga ginigiliw sa oras ng pag-aaral, ganoon din sa AWR 89.1. Dalangin namin na kayo patuloy na palakasin ng ating Panginoon Diyos. Pagpalain nawa kayo, mga kaibigan at mga kapatid. Kaya patuloy nating pinapag-aralan ang Growing in Christ. Ngayong semestre na kasama ko ang malalalaki ng Diyos. Unang-una dito na ating babatiin ay si Pastor Marvin Diaz. Siya po ang ating Ministerial Secretary at NDRIEL dito sa North Luzon, Philippine Union Mission. Kumusta kayo, Pastor Marvin? Mabuti po, Pastor Ray, Pastor Jules, at yung pong mga kapatid, mga kaibigan na nanonood sa oras ng pag-aaral. Saan man po kayo dako na roon, nawa pagpalain kayo ng ating Panginoong Jesus. Alright, ang pangalawang makakasama natin dito ay si Pastor Jules, ang ating Sabbath School and Personal Ministers Director dito sa North Luzon, Philippine Union Mission. Kumusta kayo, Pastor Jules? Masayang masaya, Pastor Ray at Pastor Marvin, dahil tayo ay narito na naman upang sa ganon ay magsama-sama sa pag-aaral ng mga salita ng ating Panginoong Diyos. Gusto kong batiin ang ating mga taga-subaybay dyan sa Japan. Si Monin Kamano at Chumi. At ang kanilang mga kasamahan dyan sa Tamanagayama Filipino Community Church na mga taga-subaybay natin nanonood ng oras ng pag-aaral. Ay magandang oras sa inyo lahat dyan, mga minamahal na mga kapatid. Ganon din ang kaniyang pamangkin na si Carlo Kamano. Kumusta ka, Brother Carlo? Sana ay patuloy na mag-aaral ka ng salita ng ating Panginoong Diyos kasama ng iyong minamahal na asawa. Panalangin natin na magkaroon kayo ng anak ng iyong asawa upang mas masaya ang inyong paglilingkod sa Panginoon. Alright, maraming salamat at sa ating pagpapatuloy, hilingin natin si Pastor Marvin sa isang panalangin. Dakilang Diyos, aming na pong pag-aaralan ang iyong mga salita. Bubuksan namin ang aming isipan at aming puso. Nawa ang banal na Espiritu ang siyang makiusap po sa amin. At sa aming mapag-aaralan, mapapakinggan, mapapanood, ito po ay magbigay sa amin ng kalakasan ng pananampalataya. Maraming pong salamat sa pagdinig sa aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Noong nakaraang linggo, kaibigan, ay napag-aralan natin ang kahalagahan ng pagkilala sa tunay na karakter ng ating Panginoon Diyos. Mula pa sa simula, alam natin, sa Genesis 3 ay sinikap ni Satanas na baluktutin
ang tunay na pagkilala o pagpapakilala ng Diyos ang kanyang sarili sa tao. Bagamat ang Diyos ay patuloy na pinagkakatiwalaan at hindi siya nagkakait ng mabuti. Ngunit pinakita ng Biblia na ang buhay na walang hanggan ay patuloy na nasa Kanya at sa ating Panginoong Hesus mula sa John 17:3 na kanyang sinasabi. At ganun din, nakasalalay ang tunay na pagkilala sa Kanya bilang Siya ang makapangyarihan at manlilikha. Gayon din ang malapit Siya sa bawat sa atin at mapagmahal na Diyos. Napag-aralan din natin na ang Kanyang karakter ay ganap at banal at puno ng pag-ibig. Ito ay nahayag sa ating Panginoong Hesukristo. Siya ay Emmanuel. Ibig sabihin ay patuloy ang Diyos ay nasa sa atin sa magitan sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya ang pinakapuso ng aral ay hindi lamang kaalaman tungkol sa Diyos, kundi ang pagkakaroon ng tamang, malinaw, at personal na pagkilala sa Kanya. Sapagkat kung paano natin Siya pinapag-aralan ay patuloy tayong hinuhubog doon sa pagtitiwala sa Kanya at sa pag-ibig sa Kanya at pagsamba sa Kanya. Sapagkat wala nang iba na patutunguhan ng ating buhay kundi Siya lamang, mga kaibigan at mga kapatid. Kaya ngayong linggo, ang pangatlong paksa natin na pag-aralan ay katuloy nito, mga kapatid, kung ano ang katangian naman ng bawat isa sa atin sa paglapit natin sa ating Panginoong Diyos. Ang pamagat niya ay pagmamataas laban sa kababaang loob. At ang talatang sa uluhin ay matatagpuan sa Lucas 14, versikulo 11. Ito pong sinasabi, sapagkat ang bawat nagmamataas ay ibababa at ang nagpakabababa ay itataas. Napakaganda, mga kapatid, ang ating paksa na pag-uusapan. At ating tatalakayin ito sa 3 punto. Ang kabuuan ng ating leksyon ngayong linggo. Ang 3 D naman. Unang D ay discern the danger of pride. Ang pangalawa ay discover the true condition. At ang pangatlo naman ay demonstrate Christ-like humility. Lahat na ito ay pag-aaralan natin at pangunahan natin sa pag-aaral at background niya ni Pastor Marvin. Yung unang punto sabihin niya ay pagpapaliwanag niya sa atin yung unang punto. Discern the danger of pride. Pastor Marvin. Pastor Ray, Pastor Jules, pag tingnan natin itong lesson natin, pag i-connect natin doon sa mga previous lesson natin at makita natin, nung una, tingnan natin yung, reality check. Reality check. Tapos yung pangalawa ay it's knowing God. Now, dito sa ikatlo, ito ay part of the reality check. Bakit sinabi kong part of the reality check? Kasi doon sa reality check, diniscuss natin doon yung Laodicean spirit. Ito naman, yung pride versus humility, yung pride, ito ay rescuing from the malady of the Laodicean spiritual condition. Ito yung kaya pride versus humility. There must be a rescue mission. Part of the rescue mission, itong attitude na itong pride. Hindi lang ito yung Pagmamataas ito. Pagmamataas. Kaya tingnan natin, part dito ay sa history ito ay kay Lucifer. Maliwanag yan na hindi part doon sa creation story ito. Bagkus ito ay yung pagpasok ng pride ay is a mystery. Yan. Siguro pag naligtas, tanungin natin ang ating Panginoon. Hindi natin alam kung paano nagsimula. Hindi natin paano nagsimula ito. But it was entertained by Lucifer. Actually, Lucifer in the first place ay
is a light bearer. Bearer. Oo. Kaya hindi, nung unang-una, nung siya'y lalangin, Mhm. light bearer yan. Pero, ang masama noon, punta muna tayo sa history. Though, ito ay palagi nating naririnig. But let's go first to the history. Siyang si Lucifer, light bearer, siguro siyang pinakamaliwanag. Light bearer eh. Light bearer nga eh. Pero that's the meaning yung kanyang pangalan. Doon sa Ezekiel 28:17, tapos idugtog natin doon sa Isaiah 14:12-15. Tingnan mo natin yung history. Is part of repetition para ma-inculcate doon sa ating isipan. Ano bang sabi doon sa verse 28:17, Pastor Ray? Ang iyong puso ay nagmataas dahil sa iyong kagandahan. Iyong pinasama ang iyong karunungan dahil sa iyong kaningningan. Inihagis kita sa lupa, aking inilantad ka sa harapan ng mga hari upang pagsawaan ka ng kanilang mga mata. Anong nangyari doon? Dahil sa kanyang kagandahan, karunungan, nagmataas siya. Ano yung kanyang pagmamatas doon? Ito yon. I-connect natin doon sa Isaiah 14:12-15 muna. Then, i-dig-deep natin ito. Ano ang sabi doon? Ano't nahulog ka mula sa langit o tawala sa umaga, anak ng umaga. Paanong ikaw ay lumagpak sa lupa, ikaw na siyang nagpabagsak sa mga bansa. Sinabi mo sa iyong puso, ako'y aakyat sa langit, sa itaas ng mga bituin ng Diyos. Aking itatatag ang aking trono sa itaas. Ako'y uupo sa bundok na pinagtitipunan sa malayong hilaga. Ako'y aakyat sa itaas ng mga kaitaasan ng mga ulap. Gagawin ko ang aking sarili na gaya ng kataas-taasan. Pag tignan natin doon, Pastor, una kanina, doon sa Ezekiel, because of the beauty, nagmalaki siya. Then later on, yung kanyang pagmamalaki, na substitute. Pag bibilangin nyo doon sa 13, 14, yung salitang paulit-ulit doon na I. Ako'y. I will ascend, I will exalt, I will sit, I will ascend above the height, I will like the Most High. Yun ang mahirap doon eh. Yung ang pinakamapanganib yun, yung pinakapanglima na eh. Ang sabi doon, I will be like the Most High. Now, ito yung pagpasok ng pride. Now, in practical sense, pag tignan natin, yung pride, ano ba yung nasa gitna ng pride? I. Letter I yun. Yung nasa gitna ng sin, sa English I pa rin. Then yung sa gitna ng Lucifer, I pa rin. it's I pa rin. Now, anong nangyari doon? Pride, tandaan natin, pride distorts the identity. It shapes trust from God to self. Now, yun yung I. Yung identity, instead na ang Panginoon na Isos, ano yung shift doon sa sarili. Then, second, na makikita natin doon, ay yung pride. Pride is the foundation of Satan's kingdom. Ayan. Kaya pala, kung gusto mo na maging bahagi doon sa kingdom, Kasali ka na. ni Lucifer ay maging Proud ka. Yan. Yun ay automatic adoption yun. Walang kasalatan. Gano'n yun. Kaya pag titignan natin, ito yun. Kaya maganda eh. Yung una natin na outline yun, you need to discern. Ano yung discern? Dapat yun maging sensitibo ka eh. Maging sensitibo ka. You need to discern. Kasi minsan, yung mga tao, hindi sila nagiging sensitibo, kaya minsan, nagiging eye specialist sila. Ano yung eye specialist? Hindi yung mata. Hindi yung mata. Yung bang eye. Pag nagbigay yan, pag nagbigay,
gusto siyang makilala, ang ilagay mo, Pangalan niya. donated by. Di ba? Di ba mga ganun ba na mga pangyayari? Ito in a practical sense, yun pala na we need to discern. Kasi the moment that we discern na yung parte nandyan na, we need to step on the red light. Mm-mm. Red light. Baka mahuli tayo Oo. pag dumiretso. Tama. Kaya ganun lang yung simple lang na Juan Pastor Ray, Pastor Jules, na pagka unawa ko doon sa ating lesson. Napakaganda yung pinabasa kanina ni Pastor Marvin sa aklat ng Isaiah. Ay binibilang ko kung ilang ay yun kanina. 5 beses na binanggit niya yung salitang ay. Mm. At yung ay na yon ay pagtingin sa sarili na mas mataas sa iba, mas magaling sa iba. Ito yung naramdaman ni Satan na hindi natin alam, sinabi natin kanina, kung paano nangyari na yun ang kanyang naramdaman. Sabi kanina Pastor Marvin na ay tanungin natin sa langit pagdating natin doon kung paano nangyari kay Satanas yung ganun na bagay. Yung ikaw, pakiramdam mo na ikaw ay mas mahalaga, ikaw ay mas mahusay kaysa iba. Iyon ay isang damdamin na kung saan ay hindi dapat na pagkatiwalaan kasi napakahirap. Nakita na natin kanina yung sabi niya ay specialist. Yung mga letter na nasa gitna ng pride, sin at Lucifer ay puros ay. Kanya't nabanggit niya na iyon yung foundation. At nagpatuloy ito na hinarap ng mundo yung epekto na ginawa ni Satanas na sa langit na gano'n. At dito ay kanyang tinukso ang mag-asawa na si Adan at si Eva na mahalin nila at pagkatiwalaan nila yung kanilang sarili, hindi yung Diyos na lumalang sa kanila. So kung ang tao ay magsimula na magtiwala sa kanyang sarili, hindi sa karunungan, kaalaman ng Diyos na siyang lumalang sa kanya, ayun ang mahirap. So kung minsan dito nag-uumpisa yung downfall ng isang tao, kapag inisip niya muna ang kanyang sarili, hindi yung Diyos na nagbigay sa kanya. Kanya sa unang Juan 2:15 hanggang 17 ay binabanggit dito yung 3 bagay, lalong-lalo na sa talatang 16, Pastor Ray, kung saan lahat ng mga bagay na ito ay patungkol sa sarili pa. Verse 16, basahin mo na lang sa verse 16, Pastor Ray. Sapagkat ang lahat na nasa sanlibutan, ang masamang pagnanasa ng laman, ang pagnanasa ng mga mata, at ang pagmamataas sa buhay ay hindi mula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Okay, so ang lust of the flesh, lust of the eyes, and pride of life, lahat ito'y para sa sarili. Yung lust of the flesh na sinasabi natin, ito yung self-centered approach to life. Yun naman, lust of the eyes, ito yung problem arising from our human nature. So kapag ano yung nakita mo, yun ay gusto mong kamtan. Lahat ng mga bagay. At saka yung pride of life, yung material possession. Lalahanin natin na dapat tandaan na ang mga ari-arian, mga kakayahan, at mga natamo natin sa ating buhay, ay walang halaga yan sa atin. Ang halaga lang natin ay dahil tayo ay pinahalagahan ng Diyos na siyang lumalang sa bawat isa sa atin. So lahat ng ating mayroon sa atin ay hindi sana tayo magmalaki. Pero kung minsan nakalimutan natin na ang lahat ng mga bagay ay hindi galing sa atin, galing sa Diyos. Kagaya ng sinasabi ng Deuteronomy 8:17 and 18. Pastor Ray, pakibasa. Ito yung sinabi ng Panginoon nung nandun na sila sa land of Canaan. Baka makalimutan yung Panginoong Diyos dahil nandyan na lahat sa inyo. Deuteronomy 17 and 18. Huwag mong sabihin sa iyong puso, ang aking kapangyarihan at ang lakas ng aking kamay ang siyang nagbigay sa akin ng kayamanang ito, kundi alalahanin mo
ang Panginoon mong Diyos sapagkat Siya ang nagbigay sa iyo ng kapangyarihan upang magkaroon ka ng kayamanan upang Kanyang mapagtibayin ang Kanyang tipan na Kanyang ipinangako sa iyong mga ninuno gaya nga sa araw na ito. So huwag nating kalimutan na hindi yung mga bagay na nagbibigay sa atin ang halaga natin, kundi alalahanin natin na ang ating halaga ay dapat manggaling sa ating Panginoong Diyos. Dahil ang lahat ng bagay ay binigay ng Panginoong Diyos. So lahat nasa Kanya, wala tayong pagmamalaki, kundi sa Diyos lamang lahat sana. Tayo nga'y hubot-hubad na lumabas. Kanya wala tayong pagmamalaki. Pero yung tao kasi, pag naipanganak na kaganyan, yung kamay niya, nakaganyan pala yung kamay niya, gusto niya akin lahat. Kaya ayaw niya nakaganyan. So, nagmamalaki ang bawat isa. Pero dapat, ang pagmamalaki natin dahil mayroon tayong halaga sa harapan ng ating Panginoong Diyos. So, isa pa, Pastor Ray, Pastor Jules, ganda yun yung sa, doon sa pride, ito lahat yung last sa Ilocano, gartum. Gartem. Pero bang hindi ka ba nakukontento sa sarili mo? Kaya sabi ni Mrs. White, meron siyang quotation gusto lang basahin. At sa Christ Object Lesson, page 154. Ang sabi ni Mrs. White, this is about pride. Ang sabi niya, there is nothing so offensive to God or so dangerous to human soul as pride and self-sufficiency. Of all sins, it is the most hopeless, the most incurable. Mahirap pala niya. Hindi na magagaling. Di na sa mga listahan ng kasalanan. Yung pride, ang sabi niya, the most offensive and the most incurable. Mahirap pala ito. Kaya pala ito yung downfall. Ito yung downfall kasi binigyan ng Panginoon si Lucifer to return. To return. Pero bakit hindi siya, ito yung hindi ko may sibisi. Bakit may probation naman na ibinigay? Bakit hindi siya bumalik? Yun pala. Dahil sa pride. Ang sabi ni Miss White, the most incurable. Kaya mga minamalang kapatid tayo po nandito, ingatan natin. We need to have the reality check. Okay, napakaganda ang unang punto. Kaya alamin natin ng maigi, kaibigan, ang panganib ng pagmamataas. Yan ay ikinintal una ng kaaway pagkatapos na itinuro sa atin ng Panginoon Diyos mula kay Adan at Eva na hindi sa kanyang sarili, kundi sa Panginoon lamang sila tumingin, kagaya ng buhay na kahoy. Ngunit ang itinuro ng kaaway ay kanilang sa sarili. Tama-tama, yun pa rin ang aking laging sinasabi. Kung ayaw natin sumunod sa kaaway, pero ang estilo ng kaaway ay basta sundin mo yung gusto mo, okay na sa akin. Kasi ang gusto natin ay laging pagmamataas, lagi sa sarili. Kaibigan at mga kapatid, sa pangalawang punto ay discover your true condition. Parang bumalik tayo doon. Discover your true condition. So alamin, pag-aralan ang tunay na kalagayan. Pastor Marvin. Maganda ito kasi may pride versus humility. Kaya ngayon ay titingnan ulit natin yung pride, then later on, then how we discover. Kaya tingnan muna natin. Kasi may paborito ako na May paborito ako na teksto sa Proverbio. Proverbs 16:18. About pride. Yeah. Ito yung kanya. 16:18. Anong sabi diyan? Ang pagmamataas ay nauuna sa kapahamakan at ang palalong diwa ay nauuna sa pagkabuwal. 19.
Mas mabuti ang maging mapagpakumbabang loob na kasama ng mahihirap kaysa makihari ng samsam na kasama ang mapagmataas. Yan. Yung bang kasi discover yun eh. Paano natin i-discover? Discover your true condition. Now, tingnan natin bago tayo pupunta sa New Testament. Dito muna tayo sa Old Testament. Doon sa Proverbs. Kasi itong Proverbs, yung kanyang genre, yung style, yung style ng sulat, may comparison. May comparison yan siya. Ngayon, nakita ni Solomon, ito, ang sabi doon, sa English, basahin ko ulit sabi doon ay, pride goes before destruction. Ayan. Yung pala, mahirap pala yun. Yung pride goes before destruction. Kaya, doon sa 19 naman, ang kanyang pagkahambing, yung kanyang comparison, sabi doon, better to be a humble spirit with the lowly than to divide the spoil with the proud. May comparison eh. Nakita niyo yung comparison? Kaya napakaganda itong pinag-aaralan natin eh. Bago, sabi niyan, pride, then destruction. Humility, then you can develop a lowly spirit. Sa tapos sabi niya, mas maganda nga sabi niya, than to divide the spoil with the proud. Ito yon. Then pag tingnan naman natin doon sa New Testament, may example din yan eh. Marami dito pero ito ay ilan lang. Doon sa New Testament, doon sa Luke 18:13, 14. Ito naman yung bang tax collector at saka Pharisee. Doon sa Luke 18:13, 14. Ito naman doon sa comparison niya. Anong nangyari doon? Doon sa Lucas. Okay. Verse 13, sabi dito, subalit ang maniningil ng buwis na nakatayo sa malayo ay ayaw itingin man lamang ang kanyang mga mata sa langit, kundi dagukan ang kanyang dibdib na nagsasabi, Diyos, mahabag ka sa akin na isang makasalanan. 14, sinasabi ko sa inyo, nanaog patungo sa kanyang bahay ang taong ito na inaaring ganap sa halip na ang isa, sapagkat ang bawat nagmamataas sa kanyang sarili ay ibababa, ngunit ang nagpapakababa sa kanyang sarili ay itataas. Diba? Yung comparison, yung nanalangin sila dito, yung binasa lang natin, yung part ng part noong tax collector eh. Pero ito, yung isa, yung Pharisee. Anong ginawa niya? Panginoon, maganda na hindi ako kagaya nito. Hindi ako kagaya nito. Kanyang i-display yung kanyang Sarili. Sarili. Ito yung exhibit. Yun pala, ang pride na tao, in-exhibit niya yung kanyang sarili. Ayan. Kaya, hindi ko naman sinasabi na yung mga achievements, in-exhibit yan. Yung mga kayamanan, in-exhibit yan. Because, yun ay kanyang pinapakain yung pride. Yun yung pride. Pero on the other hand, ito naman yung publican naman, sabi na, anong kanyang ginawa? Panginoon, ako ay makasalanan. Kaya nga, doon sa Proverbs kanina na tinignan natin sa Old Testament, ito naman yung New Testament, the moment, kasi pag hindi tayo sensitive, we can discover who we are. It's only, paano natin ma-develop yon? Sa pamamagitan lang ng banal na espiritu na magkakaroon tayo ng sensitive spirit. Then, it's only then na may distinguish natin, ano ba? Saan ba talaga ako dito? Saan ba talaga ako dito? Kaya nga, dito ko na-appreciate yung lesson natin eh. Kaya nga yung first na lesson natin, reality check. Dapat
i-check pala natin, ano ba yan? Mm. Humble ba ako o Mataas. Mamataas na. nagmamataas na? Kaya, reality check. Kaya ito yung simple na pagkakita ko dun sa ating lesson. Basta, Habang binabasa kanina itong chapter 18 ng Lucas ay meron ako nakita rito na napakaganda namang dapat na sundan dito sa isang paresyo. Sa verse 12, Pastor Ray, pakibasa nga sa ng chapter Lucas. 18 ng Luke. 2 ulit akong nag-aayuno Tingnan sa mo. isang linggo. Nagbibigay ako ng 10 sa lahat ng aking kinikita. Di ba yan ay isang paragon, isang modelo ng isang nananampalataya. Mm. Yung siya ay nag-aayuno Mm. twice a week, ibig sabihin Martes at Huwebes, nagfa-fasting siya. Aba. Tapos nagbibigay pa siya ng 10 ng lahat ng kanyang tinatangkilik. maganda naman yun. Maganda yan. Wala namang masama, no? Masama doon. pero abang tinitingnan ko, para bagang ito yung kung minsan ay natural na lang sa atin yung ipalam sa buong mundo yung ating mga nagawa, yung accomplishment natin. Yung uploading self in the Facebook, lahat nandun na, papakita ko sa mundo. Wala namang yun, wala namang problema. Wala namang problema kasi yun ay ginawa mo. Yun ay karapat-dapat na binigay sa iyo ng mga karangalan. Ngunit tingnan natin na baka naman yung papurihan na yung ating sarili. Hindi yung nagbigay sa atin ng kaalaman. Pag Pastor Julius, siguro, pag yung tithe at yung pagpapasting mo, pag yun ay nanggagatong sa ego, yun ang mahirap. yun ang mahirap. Yun ay, yung nagiging, instead na, sa theology sana, pag sa term ng theology, instead na Christocentric, nagiging egocentric. Self-centered. Yun ang kwan eh. Yun kaya nga ay sa ego. Maring ito, Pastor, yung gagawin mo isang bagay para may angat mo yung sarili mo kaysa sa iba. Yun yung isa doon. Pero may nakita ko rito na translation dito sa verse 11 na sinasabi. Pakibasa, Pastor Ray. Ang parisyo ay nakatayo na nanalangin sa kanyang sarili ng ganito. Diyos, pinasasalamatan kita na hindi ako gaya ng ibang mga tao na mga mangingikil, mga di makatarungan, mga nangangalunya o gaya man ng maniningil ng buwis na ito. Tinan mo, nandito sinabi niya yung mga bagay na hindi niya ginagawa, hindi ba? Mabuti siyang tao, itong taong ito. Hindi siya nangingikil, hindi siya extortioner, hindi siya unjust, hindi siya adulterer, hindi kagaya ng tax collector. Maayos naman ito. Ayos ng tao ito. Pero meron ako nakita na translation na iba dito, yung sabi niya, I thank you that I am not, ang sabi. Pero doon sa sinasabi na translation na akin nabasa, you should be thankful, God, that there's people like me who are not like this tax collector. Yun yung pagkasalin. Na ang Diyos na ang magpasalamat sa kanya dahil merong tao na kagaya niya, na hindi kagaya nung tax collector na ito, na binanggit na lahat yung mga bagay na nandito. Ang ibig sabihin lang nito ay kung bakit naging masama yung mga bagay na tinatangkilik niya ay dahil sa yung sabi kanina ni Pastor Marvin na imbes na Christocentric, naging egocentric na yung kanyang buhay. Pero maganda naman na makakitaan siya ng mga magagandang mga qualities at character sa kanyang buhay. Pero naging egocentric yung kanyang pamamahala sa kanyang buhay. Yung kanyang paglilingkod sa Diyos ay hindi paglilingkod sa Diyos, kundi pagsamba sa kanyang sarili. Totoo naman, Pastor, tama itong pinapag-aralan natin. Napakabuti ang mga sinasabi niya dito. Pero noong sinabi niyang
ikinompara na niya ang sarili niya kaysa sa iba na mas mataas siya, nanlait na rin siya na hindi ako gaya ng mga ito, Pastor Norbin. Nanlait na siya. Kaya ito isang panganib na kondisyon ng bawat isa sa atin na pag-aralan nating iwasan, kaibigan at mga kapatid. Ano po? So, pupunta na tayo sa pangatlong punto. Demonstrate Christ-like humility. Pastor Marvin. Kanina, Mm. it's hard to be humble if you cannot discover. Oo. Now, kaya Sarili. it's hard also to demonstrate if you don't know. Mm. Di ba? Pero dito sa Bible, ay mayroon bang tao na ipinakita niya na i-demonstrate niya ang isang ugali ng humility? Mhm. Yan, tingnan natin Punta tayo dun sa karanasan ni Moses. Doon sa Numbers 12:3. Ang lalaking ang si Moses ay napakaamo, higit kaysa lahat ng lalaki sa ibabaw ng lupa. Yan, si Moses. Kaya, Mm. ang sabi doon dito sa iglesia, Very humble. hindi lang humble Nilagyan Very. siya ng very. Superlative, di ba? Superlative degree. Oh, Binigyan very. niya ng very More than all. humble. More than. Oo. Gumamit siya ng mga matataas na salita. Oo, di ba ang ganda nito? Pag tingnan natin, sino ba si Moses? Si Moses ay nabuhay 120 years. Yung kanyang buhay, pag babasahin mo doon sa Acts, na-divide yan sa tatlo. 40, 40, 40. Oo. 40 years doon sa Egypt. He was trained to be the next Pharaoh. So, ibig sabihin yun, that's the ego. Oh, then later on, sa next 40 niya, pumunta siya sa Midian. Doon sa Midian naman, 40 years doon. Oh, hanggang nung yung kanyang pride ay nawala. Oh, natibag na. Naging shepherd siya. Kaya, ang sabi doon sa 40 years sa Egypt, thinking he was somebody. Doon sa 40 years sa Midian, he was Nobody. thinking that is a nobody. Then the another 40 years doon sa kanyang Leadership. paglilingkod sa Panginoon is a wilderness, thinking what God can do to a nobody. Yan, the most meekest person. Kaya ibig sabihin noon, ito yung demonstration na nangyari doon. Itong sa Old Testament, si Moses, pero ito inilarawan ito ng ating Panginoon sa New Testament. Now, tingnan natin doon sa balik tayo doon sa Philippians. Di ba? Pinag-aralan natin ito sa last quarter. Doon sa Philippians 2, na titingnan natin Philippians 2:5 to 8. Pastor Ray. Ang sabi dito, magkaroon kayo sa inyo ng ganitong pag-iisip na kay Kristo Jesus din naman, na siya, bagamat nasa anyo ng Diyos, ay hindi niya itinuring na isang bagay na dapat panghawakan ang pagiging kapantay ng Diyos, kundi hinubaran niya ang kanyang sarili at kinuha ang anyong alipin na naging katulad ng tao. At palibhasa'y natagpuan sa anyo ng tao, siya'y nagpakababa sa kanyang sarili at naging masunurin hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan man sa krus. Ito yung kanina, ito yung tinatawag natin na sa theology yung type at saka antitype. Doon sa Old Testament, si Moses. Ito yung type. Yung antitype, Si Jesus. si Jesus Christ. Now, ito yung demonstration of humility. Bakit demonstration of humility? Una, ang titingnan natin doon na they model in serving others. It's Jesus, others, and you. Yeah, it's a demonstration of serving others. Then second, it's also a demonstration of sacrifice. Sacrifice.
Kaya kasi yung outline natin, demonstrate Christ-like humility. You can only demonstrate that kind of humility if you do the service to others, not you yourself. Then if you do the sacrifice, pag may sakripisyo, may katuwaan, and not only that, the humility ay kanyang inilalarawan yung true greatness. Hindi pagkawan yun hindi siya pagkasayang. Kasi minsan kasi sa ating buhay, gusto natin palaging nauuna. Gusto mo ang accomplishment sa'yo. Gusto mo, ikaw ang pinapalakpakan. At pag hindi lang nabanggit yung title mo sa mananang loob mo, di ba nangyayari yun? Na dapat sabihin mo, ay ito yung aking natapos. May PhD ako, mayroon akong title na ganito. Di ba pag yun ay hindi nabanggit yung pangalan mo, ay Masakit ang loob. Masakit ang loob. Sabihin mo, doktor, Masama ang loob. Di ba mga ganon? Nga, ano ang ikinukommunicate natin? Are we demonstrating the humility, or are we displaying the spirit of being proud? Ito yung kaya nga yung title natin, yung lesson natin, lesson 3, pride versus humility. Ito ay the way we act, the way we conduct ourselves, we are displaying pride or humility. Kaya kinakailangan pa rin na reality check. Bumabalik pa rin doon sa reality check na dapat nating. Take away mo dyan. Yung napakaganda itong pangatlong, demonstrate Christ-like humility. Hindi lang ipinakita ng ating Panginoong Hesus kung paano siya magpakumbaba. Yung model ng self-emptying na binabanggit natin kanina sa Pilipos 2:3-8. Kundi pinangaral pa niya ito sa mga alagad. Kung ating babasahin sa Matthew 18:1-4, merong mga karanasan dito ng mga alagad na gusto nating tingnan. 1-4. Oo. Nang oras na yon ay lumapit ang mga alagad kay Jesus na nagsasabi, "Sino ang pinakadakila sa kaharian ng langit?" Tinawag niya ang isang maliit na bata at inilagay sa gitna nila. Sinabi niya, "Katotohanang sinasabi ko sa inyo, malibang kayo'y magbago at maging tulad sa mga bata, kailan may hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit." Sino mang mapagpakumbaba ng tulad sa batang ito ay siyang pinakadakila sa kaharian ng langit. Oo. Abang sila ay naglalakad patungo sa Jerusalem, ay hindi nila mapagtanto. At hindi nila alam kung sinong mas mataas. Ang sabi ni John, ako. Ang sabi ni Peter na spokesperson, ako ang pinakamataas. Kanya't nung pumunta sila sa ating Panginoong Hesus, ay nagtanong sila, who is the greatest among us? Pero may dinagdag dito in the kingdom of heaven, to cover up their main intention na sino talaga ang pinakamataas sa atin. Walang mas gusto sa kanila na mas mababa sa kanila. Kundi lahat sila gusto na maging mataas. Ngunit hindi naman sinagot ng Panginoon yung tanong nila kung sino, kundi He set a little child as an example doon sa kanilang harapan. At ang sabi niya, na sinasabi dito, I say to you, unless you are converted and become as little children, you will by no means enter the kingdom of heaven. Therefore, whoever humbles himself as this little child is the greatest in the kingdom of heaven. So, ang gusto ng Panginoong Hesus na makita natin ay yung kagaya ng spirito ng mga bata na sinasabi dito. The spirit of reconciliation. Kasi yung bata, kapag nag-away yan, kaagad-agad, maya't maya, nagyayakapan. Pero yung magkapatid, pag nag-away yan, Na matatanda. kahit na ilang taon, hindi mag-aayos yan.
yung spirit ng forgiveness at yung spirit ng being humble na binabanggit dito na kagaya ng isang bata. Ito'y hindi lang ipinakita ni Jesus bilang isang modelo ang kanyang sarili, itinuro pa niya sa kanilang mga alagad kung paano sila maging humble sa lahat ng mga bagay na kanilang ginagawa. So, kailangan natin na tingnan natin ng mga bagay na ito kung saan ay nagbibigay sa atin ng pag-asa sa paglilingkod sa Panginoong Diyos, na babalik tayo doon sa kailangan natin ang ating Panginoong Hesukristo sa ating buhay, na kung saan siya lamang ang pwedeng gayahin ng bawat isa at magbigay sa atin ng isang espiritu na kung saan ay mapagpakumbaba. Pastor Ray, Pastor Marvin. tama yung sabi ni Pastor Jules. But in the final analysis, kasi yung ating pinag-aralan ay may versus para bang Pacquiao versus Kalaban. kalaban, di ba? Para bang ano nga? kunyari Pacquiao versus Diaz. Si, Kaya pag tingnan natin doon, in the final analysis, sabi ko kanina, among the two, sinong mananalo? Di ba? Very clear ito dito sa James 4 verse 6. Very clear yung pagkasabi ni James na at the end, yung pride versus humility. Anong sabi ng Panginoon diyan? Santiago 4:6, ngunit siya ay nagbibigay ng higit pang biyaya, kaya't sinasabi, ang Diyos ay sumasalungat sa mga mapagmataas, subalit nagbibigay ng biyaya sa mga mapagpakumbaba. Yun na. Kaya sinabi ko versus, di ba? Ang ganda nito Kaya, doon sa first phrase niya, ang sabi doon, He gives more grace. Sino yung He doon? Ang ating Panginoong Jesus. Tapos, anong mangyayari doon sa proud people? He resists them. Ang sabi doon ay, God resist. Resist. Ibig sabihin noon, kayo sumusubra na kayo. Tama na yan. Kinakaltasan na niya. Kaya God resist. Then, on the other hand, yung humble, anong kanyang ginagawa? He gives more He grace. gives more grace. Napakaganda. Kaya, at the end, those whose spirit ay humble, Sila pa rin mananalo. sila pa rin ang mananalo. Dahilan sa biyaya ng Panginoon. Kasi they have a reality check of their spiritual condition. So kapag ikaw pala, Pastor Marvin, mula rito sa ating nakita, yung word na surrender, hindi pala pagkatalo yon. Kasi ang tingin mo sa iyong sarili, wala kang kakayanan, kundi ang Panginoon lamang. So yun ay kalakasan pala yon, para ikaw ay magtagumpay sa biyaya lamang ng ating Panginoon. Kaya yung humility na pinag-uusapan natin, ang nakikita ko dito, ang ingredients niya ay yung una, yung paglilingkod. Bihira yung mga taong mapagmataas, Pastor Marvin, Pastor Julius, na maglingkod. Ayaw nilang maglingkod, sila yung paglingkuran. Kaya kung tayo ay may pag-iisip na Kagaya ni Kristo, maglingkod tayo. Hindi tayo paglilingkuran, mga kapatid. At pangalawa dito, sinabi ng Pastor Marvin, nakita ko, hindi lang paglilingkod, kundi pagsakripisyo. Sinabi mo kanina, Pastor Marvin, mayroong kakibat yan na puno ng pagsasakripisyo hanggang sa kamatayan yan. At yun ay isang mahalaga sa atin kung tayo'y kakitaan ng tunay na pagpapakumbaba kagaya ng ating Panginoong Yesus na nagsakripisyo. At ang pangatlo dyan yung self-emptying, sinabi mo naman. Yun yung pagtalikod sa sarili. Huwag mong unahin yung sarili mo, kundi unahin mo yung mga ibang tao. Kaya napakaganda ang mensaheng ito, kaibigan, na ang 3 punto ay magbibigay sa atin ng 2 bagay na pagpipilian natin kung alin po tayo dyan.
Sana naman na ipakita na natin sa banal na kasulatan ayon sa kalooban ng ating Panginoon Diyos kung saan tayo. Huwag nating pansinin ang ikinintal ng kaaway sa buhay ng tao, yung pagmamataas na kailangang ipakita mo kung sino ka, sarili mo. Yung mga lahat ng mga achievements mo ay kailangang makilala ka na ganito ka. Kundi, unang-una, ang pagbibigay ng Christ-like humility, paglilingkod sa Panginoon Diyos, paglilingkod sa kapwa. Hindi tayo naglilingkod sa Panginoon Diyos mismo kung hindi tayo naglilingkod sa kapwa-tao. So, ang paglilingkod sa kapwa-tao, yun ang paglilingkod sa Panginoon Diyos. Kaya, ang ating buhay ay nakasalalay sa ating Panginoon Diyos. Sa ating pagtatapos, kaibigan, ay makakarinig po tayo ng isang awitin at hilingin natin si Pastor Julius sa isang panalangin. Narito ako, Panginoon, lumalapit sa iyo. Nais ko sana na baguhin mo ang landas na tinatahak ko. Hinahanap ang tunay na kaligayahan dito sa mundong ginagalawan. Nakamit man ang makayamanan, ngunit kapayapaan ay di masumpungan. Tulungan mo ako, Panginoon, na masundan ang mga yakap mo. Bigyan liwanag ang aking daraanan, ikaw ang tanglaw ko sa kadiliman. Tulungan mo ako, Panginoon, na masunod ang kalooban mo. Ako'y magtitiwala sa iyong mga pangako at maghihintay sa iyong pagbabalik. Hinahanap ang tunay na kaligayahan dito sa mundong ginagalawan. Nakamit man ang makayamanan, ngunit kapayapaan ay di masumpungan. Tulungan mo ako, Panginoon, na masundan ang mga yakap mo. Bigyan liwanag ang aking daraanan, ikaw ang tanglaw ko sa kadiliman. Tulungan mo ako, Panginoon, na masunod ang kalooban mo. Ako'y magtitiwala sa iyong mga pangako at
maghihintay sa iyong pagbabalik. Maghihintay sa iyong pagbabalik. Pastor? Tayo manalangin. Mahal naming Diyos, muli binabalik namin ang papurit pasasalamat sa inyo. Ipinaalala nyo sa amin, O Diyos, kung gaano kaseryoso ang pagpapakumbaba dahil ang kapalaluan ay nakakasakit ito sa inyong damdamin sa lahat ng anumang bagay dito sa lupa. Kanya nga't, O Diyos, turuan kami na maging kagaya mo upang aming maipakita sa buong mundo ang isang espiritu ng pagpapakumbaba. Upang kami, O Diyos, ay may maglingkod sa inyo ng may kapakumbabaan. Aming hinihiling na ito rin sana ang madama ng lahat ng aming mga tagapanood at tagapakinig, upang kaming lahat, O Diyos, ay pwede ka naming sambahin sa espiritu at katotohanan dahil ang iyong espiritu ay nasa sa amin. Dalangin namin na buksan ang pintuan ng langit at ibuhos ang pagpapala sa bawat isa sa amin dahil itong aming hinihiling sa matamis na pangalan naming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Kaibigan, patuloy na susubaybay ka sa programang ito, Oras ng Pag-aaral, sapagkat ang Diyos ay nagmamahal sa iyo, kagaya ng pagmamahal namin sa iyo.